check sa natin. Okay, si Gonggong. Oy, Kois, may gabi, tol, may gabi, tol. Tol. Okay, we are now May live gabi, on nag-upload our ka na akong kabuang. Facebook. Welcome to our third episode sa ato ang podcast. So once again, welcome everyone. So karong gabi una natay very special guest na si Kuya Irvin sa ato ang mids karong gabi una. So once again, hi sa tanan and welcome to our podcast. Ikaw Kuya Maki, basig na kay gusto isulti sa ato ang mga viewers before the start. Mayong gabi ug hi sa tanan sa atong mga followers ug sa ato ang mga nagasubaybay. Aniya nasad kita karon sa atong ikatulo nga episode sa ato ang Daligoy's podcast. Again, welcome sa ato ang tanan and just sit there and relax ug paminaw mo uban ka namo. Kuya John, basig na kay message sa ato ang mga viewers bago ta mag-sugod yun. Yun, may gabi no? Sa tanan na to ng mga avid listeners and avid viewers of our podcast, no? Entitled The Ligoys. And we welcome no all our viewers for tonight. It's a Monday, and it's the 8th of April 2024. And again, no, good evening to Kuya Jesmar, to Kuya Maki Boy, and to our guests for tonight. No? Katuag isa sa mga nakauban usab nato, no? St. Alfonso Seminary way back 10 years ago, 10 or 11 years ago. No? So this will be an exciting night for all of us and as well as our viewers for tonight. It will be an exciting night. It is because nindot ang ato ang tupiko karon gabi una no? Entitled Pag-alagad. No? So we welcome all, especially your students, no? Sa ato ang kinang gitawag na itong podcast for tonight. Hoping na sila karon because tomorrow way klase, no? Klase ba? Wala man. Ayay kayo, May long klase. hulog ng long weekend. Sa tumaway klase karon. Long weekend. So sana all. So nindot ang atong gabi karon. So again, maybe we can start na siguro sa ato ang pagkulokabildo, no? Pagkulokabildo sa ato ang tulumanong the podcast, no? Or the Ligoys podcasts. Yes, kay Jesmar. Without further much ado, atong ipaila-ila karon si Kuya Irvin kung kinsa man gyud siyang pinakatisuyog dili basta-basta na guest karong gabi una. Kuya Irvin, Hindi your madali time cry. Okay, daghang salamat. May gabi day sa tanan. It's nice to see your faces even sa virtual lang. Buringot, Kuya Jess, as everybody knows him. Si Kuya Gong, my brother in seminary and karon brother na pod sa kapatiran. Shout out day, may gabi po day sa tanan tawga mga nagtanong kung naaman galing. And then ako ang usa sa ping nakasuod sa seminary, Kuya Maki, daghang salamat pod sa pag-invite. And even wala siya diri karon, ako pong pasalamatan ako ang batchmate nga naa sa layong dapit si Kuya Jun. So daghang salamat sa pag-invite sa karong gabi una. Basig matingala mo no, wala si Kuya Junjun karon, na sila field training sa US Army karon, wala siya karong gabi una. Pero dili ta wala ka kay na mo gyapon si Kuya Irvin, di ba? So Kuya Irvin, kumusta naman ka? Aha naman ka karon sa imong kinabuhi? Murag dugay-dugay na taninyo wala nagkita ay ba? Yeah, na-shock gani ko sa pag-ingon ni Kuya Gong ganina ba nga 10 to 11 years ago. Mura naman to last year lang ta nagkuyog. Like, ang memories ba, vivid pa kayo sa akong hunahuna gani nga. Apotek ba, magsagitanay pa man mikit say mag-una sa CR, sa shower, sa sulod sa seminary before. So, karon murag 10 years na ito. So, karon na ako dire, government employee ko sa diri sa among dapit sa sulod Davao del Sur. Specifically na ako sa planning office. Live together po, living with my family, with my wife and one kid.
Mm. Mm. Okay, di kay mo hang posisyon karon kay Irvin. Bagay jud kay siya sa ato ang topic nga pag-alagad or service. Di ba? Kay naagid ka sa government nagtrabaho. You are really expected to do public service. Para pud sa ato ang mga kaigsunan. Ikaw, Irvin, unsa may Yes. tanaw nimo or para sa imo unsa man ang service Mhm. or pag-alagad na ginagawa? Naa ba kayo mga gusto ipaabot sa ato ang mga viewers? Service is technically service is Mm. Uy, sorry kayo. Medyo na ay technical difficulties kasi Kuya Irvin, no? Sige lang, ato lang siyang Mhm. hulaton sa mubalik sa kahanginan. Before that, we would Bitaw. like to invite everyone to please share ang among hello. podcast. Sorry, naputol. Wala galit. Okay ra. Wala yung problema na. Kuya Irvin, Siguro sa episode juga internet yung siguro ding dapita. Putol-putol man. Pero going back, so if I got it correctly ng utana no, sa ang service para Sa ka oh, mo. karon ang serbisyo para sa ako given the fact nga before ko nag-serve sa government, I work in a private company sa Cebu. I was a call center agent for 5 years. So technically, ang service layo jud kaayo siya sa akong panlantaw kay ang akong nahuna is trabaho kay nangwarta. Tama. Okay. Trabaho kay nangwarta. Giserbisyuhan ako ang kaugalingon. Kay siyempre, para asa man ang kwarta. Para maasa man akong sweldo during that time. And then, siguro ako mo-admit po ko nga wala gyapon mawala sa ako ang serbisyo nga kana ganing siguro basic po na to as Christians or Catholic nga giving alms to the poor kana serbisyo ana sa una mo biyahe ko bisag magmotor ko nanay mo duol nga bata na 5 or piso or sinsili mahatag ko pero nausab gyud ang dimension kay way back before in service murag una na ako sa service is I served you, you served me. Murag reciprocal gani. Mm. Dapat natin makuha in return, di ba? Yes. Versa nga tirada. Oh, guilty kay ko ana, promise. As in, guilty kay ko ana. Kinahanglan gani dapat na ko ko anon gani serbisyuhan gani ti ko serbisyuhi pud ko. Ana gani. Tubangan gani ti katabangi pud ko. Pero what Which really changes man sa ingana ni mga perspective Kuya Irvin from sa una na mindset nga ingana karon naabay kausaban or something na imuhang gi-improve no from the mindset that you have before ug sa karon. way back nga sugod ko sa pagserbisyo dire sa government. And given the fact ang kalayo gid sa sweldo nga earning gani nako from being a call center agent from this amount. Grabe gid, total gid siya nga pag-change. Like ang gituyok jud ako ang hourglass ba nga gikan sa puno giana gani jud na uy nagkinahinay ba. So technically ang changes nga nahitabo karon sa ko kay especially si Infod ako bang mga kauban ako sa munisipyo like tag 10 years na nagserbisyo, tag 20 years na nagserbisyo, makatabang pa sila. Parang na po ba nga 10 to 20 years nga inani, mangutana ko inani ra ba ilang trabaho ever since? Yes, ever since inani ra mi dong. Sa kumusta man, ang una gina always gina na kong pangutan sa kumusta man imong financial income. Naglisod man mi. Pero sama pa sa ginabalik-balik sa among mayor dire which is ex-Ligoy land. For those who are watching, ang sulok mayor na si Mayor Jimmy S. Sagarino, Attorney Jimmy S. Sagarino, is an ex-Ligoy.
So hopefully ato siyang maimbitaran diri. Confirm. So Mas kuya na kana kuya sa yung lungsod. kana gani kanang total change jud ang nausab sa ko, like dili na kinahanglan ko mo paabot something in return. Kay that's what service means. Uy, ni shoutout sa to si Neil Paula Tabaranza. Hi daw mga koys. Uy, nana si Neil, shout out from kuana siya, from Australia. From Australia. Nasa sa Australia ron, oo. Oh, layo na pud na siya. Mas lang masod, no? Kana ko Irvin ba nga since nakahisgot naman yun ang pag-alagad or service. Before ta mo padayon, ato sang balikan ba kung asa gid ka nagsugod, di ba? Anong nagkailatan ninyo, asa ka atong mga panahona o nganong naka-decide man ka nga mosulod ka sa seminaryo. So may storya sa mo. Yeah. Siguro I have shared this with some of you na pod way back before. Ang pagsulod ako sa seminary is like kung ano ang trend sa among family gani kay gikan sa mga isuon ni Papa siman puros mga agaw, siman puros. So kam sa time na nag-arhi ang Redem sa St. Michael, di na ko remember kung kinsa ang kalidyan during that time. Pero I can still remember, Kuya, Isa. Dili to ako. Di, nakita ti ka, Kuya Maki o si Kuya Jesmar, I think nakita na ko di sila sa Samal. First na tong kita. Summer camp sa summer camp. Sa Samal. Ang last gid akong ma-remember hindi sige visit na kuyog na ko diri is si Kuya Anton. Sa Bularse. So sa Bularse, yes. Shout out to him. And Kuya Kuya Anton, if you're listening, kumusta? Asa hopefully makita ta pohon. And kato, then after atong kuan kay napasar man ko sa initial exam, like lain ko kung mag-decision before kay na mao na ni siya. Dili na ako mag-entertain lain kay dili ko ganan makrowded ako una-una. Di ko ganan makrowded ako una-una Kuya Gong kay kapuyan mo ko. Siguro na. Yeah. Lumoto pag wala to tunol naman si Kuya Anton sa balay nga dawat nakadong pero Cebu Castella. So at the back of my mind, so I'm going out of my comfort zone kay wala na ko yung ginikanan. Okay, siyempre, unfortunately, giapas mo gahapon ko nila sa Cebu. So, Tumagawon sila ni Puyo, kadugayan. yes. So, moto, sulod ka sa seminary and I can still, kaling dili po na ko malimot ba nga, inyong batch, Kuya Gong, Kuya Jesmar, and even the others, si Esprin, like, kamo gyud ang kamo man gyud ang nag-orient sa amo and everything, kamo gyud ang saksi pud ba sa amo ang formation. Kami nag-look up sa inyo mga kamo saksi sa amo ang formasyon. And even gani pud magkita mo gid na amo di away nga mahitabo di gina na to malimod. Pero reason ra man gud nato. So like dili din ako makuan ba nga mas grabe pud ang banding nato. Tinood. Ato ang batch ang Yes, kay murag ako. Oo, mga formals yan. Ako mapugod ang seminaryan before nga pwede ko motabok og duha ka houses. Diba, remember mo? Motabok og Davao, motabok og Cebu. Pero sa una di mo ko ganahan sa Cebu kay pila ra mi ka buok, kami ra doon TJ. Unsa man mi doon TJ? The topic. Na no permanent address na ka. Mga ganito. I can still remember. If you're watching, sige na siya ganyan, in PE, mangga. No permanent address, sige, magkagtabo ko lang house. Mato nga. Gitibo na lang ni sa Bohol po. Nya, pati pong gamaya po sa taga Bohol. Duhara. Hilario, Duhara sila. Ang si Rabor pa. Si Kuan, si 2 years.
Si Kenneth Lamuste. Oh, That's Kenneth. kana. Oh. Mm. At least idaghan na mo during that time. Oo. Nalima na dunga, di ba? Nadungag. Pero sa ako pagsugod like asa man ko diri ko sa daghan o kaning bag-o. Itiwalag man ka sa Davao community. Di ba lang si O Kudo? ganino. So mao to. Sa mga gamay raw, sa dagag mga gwapo na kauban. Kaya ba sa si Kuya Jesmar na gani mo ingon na ng mga gwapo nga kauban. Murag laadyo kay ba remember? Ito mo na. Matawa na lang ko. Amo to lang si Kuya Jesmar na bahala interpret na yan. I know Kuya Baki also can interpret that one. Murag, nakahinumdum mo gana. Kung kailan Even Kuya galing Gog. ka, comment. Pero Putik, sa may ako sisi. naman yun sa story ana no sa ato ang friend no murag si Kuya Gong jud ang ako ang ma-picture out yun ba nga grabe jud kaayo ang ilahang ano nga tao. Ilahang banding, all di ba? Nana sila yung mga moments together. Tapad na sila sa bus. Pero may nagtatapad sa bus, di ba? Murag ana. But Pero anyway, naman naman. so sa ako upod na part, I remember na si Kuya Ervin was isa gid sa mga pinakamaayo nga manghod nato in the profession no nga Yes. I did not expect no for the sake of the viewers I call this person si Kuya Ervin I call this one as Espren. And actually napigid nila yung Espren nga kung ginatawag and then there's something na nag-link sa moa no between isa to ka tao na common friend namo. Nahimo siyang linking verb bali nga together with that person nahimo kong suod anin Ervin. That's why bisan karon sa moa I also still call him as Espren no murag best friend nahimo siyang Espren. Murag something unique nga tawag not lang jud na siya sa tawagan but I consider him as Espren really no nga kanang anytime I need something I need someone to talk to this person is present no all the time. That's why I like this person no kani si Kuya Ervin. Salamat kaayo. Dagang salamat. Friend. Katong pagsulod mo sa seminary na Kuya Ervin na kanang imong expectation and reality nag-match ba siya or unsa ba? Expectation nako versus reality. Technically medyo tiwalag. Kaya nga no. I was expecting na grabe ta kakulong. Yeah. Given the fact nga word seminary, unsa man gyud ang pag interpret sa tawa na sa gawas, di ba? Kulong. Pero I was just as amazed as you are nga lahi giday ang formation sa Redemptoris. Ako wala ko nagmahay nga nisulod ko sa Redemptoris. Ako wala. Yes. Wala po ko nagmahay nga ninggawas ko. I have my own family right now. I am taking this track. Pero naagi times po nga what if ni padayon ko. Naagi na times. Yes. Manawag yapon siya what if. Ana gani. Especially like I just want to tell you. I just want to tell you the story. Nagkita ni Father Cruz yesterday and Julo. As you all know, Julo nga mas manghod pod nato sa seminary. Like grabe dugay gid mo storya. Nahuman maghapit gid lunchtime nahuman mo storya. I arrived there after sa mass ni Father Cruz kay nag-celebrate po siya sa 30th na anniversary. Kaya nalagi ko receive na letter kay we were inviting ang Redemptorist community, especially Father Cruz, kay again sa mention ako ganila nga si Mayor Sagarino is ex-Ligoy, gusto niya tagaan og gratitude ang plaque of gratitude ang Redem kay ang iyang formation sa pagdala sa munisipyo gipattern niya
sa tuwang seminary formation. So, mo to nakita mi. Like, I think nakasturya man ninyo. Kaya Kuya di ba Jess ug Kuya. gipaila-ila, Oo, gipaila-ila man ninyo niya. kay Mayor, di ba? Last Oo. time, Oo. yato to sa Dugay siya nakakaon. Kaya nagsigil siya sa tuwa. Ikaw man kay sadaan siguro to spring gisipa-sipa lang gyud sa akong auntie. Kaon na diha. Dili pa jud mo kaon. Mubangka mo tong istorya gud si si Mayor. Yes. If one, if kakuan mo, ka-observe mo sa katabian ni Father Cruz, the same. Kuha na siya. So, kato, ako expectation and reality sa seminary, tiwalag siya in the sense nga, dili siya mao ako ang interpret sa word na seminary pagsulod na ko sa reading. Digid siya. mas ni labaw pa din siya sa imong expectation. Yes. Tama. Pero sa Yes, go. kaya bang, di ba, kay wala gina tiwalag sa ato aga pagtuo no nga pag-abot nato didto mao ni siya ang life being inside the seminary. But well, of course no, kita matanod ka experience kon how is the life inside the seminary, no? Academically, ang atong batch kini sila gasunod man ni sila nato, no? Is inyong batch Kuya Irvin, di ba? All of you nag-excel magyud sa academics, di ba? Mga power ganyan sila sa No, mga power kini sila, oo. mga consistent dean's lister ni sila tanan. Oo. Siguro maupod to ba kay no nabira pod mi ato like as kuan na mo to yung na common ground dito na mo ba nga mo kinahanglan magyud nato magkuan mo to siya sa batch pod dili man gid mo suod pag first tanang batch di man gid mo suod nya agi man gyud mi nga siguro as we call it sa seminary gani before nga baryo-baryo system like faction na man gyud na so kamo Alfonsian sinani mo adherents the adherents then kami ang Ligurian Heralds pagsunod ang Ligurian Heralds walay Ligurian Heralds as I can still remember walay Ligurian Heralds nga magtapok first sem namo nga first year mo mi sa laylay nga mga kataga jud mo yes Amo sa inyo mga houses. yes houses or even na kami masuod nga laing nga higher year. Diba? Oo. So sa inyo nga batch mo to, Kuya Irvin, mo pila mo kabuk gani? More than 5 or We started 6. yeah, 6. Oh, 6. Oo. Yeah. And then nadungag sa mga inyong batchmate nga si Pepe. Nanapot sa Pio, Australia. yes. Yeah, Yes, which is from the Magete. PPO. Nana Yeah, si sa Pio. The Land Down Under PPO ron. Yeah, Miss Actually, Ana yung mom is watching. Kuan na. Murag na ang mama Mama ni Pio. PPO. Ay, Patrimonyo. May gabi doon Si Antisero Patrimonio. Napo ng atong batchmate, si Brother Jerome Yano, at igsoon sa Irvino sa Kapatirang Tresquillo. Taga Kamigin. Yes. Jerome yan. Oo. yes. Nag-chat pa miya the other day. Like, na, but it's really, really like, happy ra pod ko ba nga. Kung na, di gyapon. Like, di gyapon mawala. As I can share pod everybody pod, Kuya Maki, Kuya Jess, siguro the other time po na watching Kuya Jaylon, Kuya Marty, Kuya Bata, Kuya MJ, naka-visit sila diri sa balay. It's like, puro sa good. Long. Shout out daw. See? Long. Kuya J-Lo. Ay, Long, visit na balik diri, Long. Kapila na ako naghihagad. Kuya Janjo Fred Kumaingking. Uy, naadi ay, oo. Oy. Sir Jaed. Ang gabi, Sir Jaed. Sumoto, like, thankful pod mi nga sa batch na mo na agi wala di na behind academically. Like mao gid sa mataga maingon pud mo nga that's the common ground pod nga nagkahinay may banding as batch gani. Yan naman di usa gid namo. I would really mention it. Jairo really do excel. Si Jairo. Excel gid siya. So
So, na kuan pud mi ba ni pasalamat pud mi sa iya nga gi-share gani niya ang knowledge the way siya mo interpret sa studies. And if ako mo ingon ko, philosophy is never an easy subject. Tinuod yun, Yeah. dili gid sa philosophy. Yes. Love it or And I hate do not it. know yun, no? I do not know yun po sa tuwa ba nga. I can remember nga. Pag maabot na ganita og katong eskwelahan, there's something good nga mingon nga, ikaw gikan ka diha, leader ka. Ikaw kay kuan ka diha, ikaw mag kuan sa mo may abot no, ano ingana pud ang dagan ba? Murag ang ato ang identity as a redemptorist, murag naa siya certain prestige ba sa Yes. church, sa Oh. mga kaupan nato sa seminary nga pag makadungog sila ay redemptorist day kabay, murag ang tan-aw sa imo kay ang expectation pud sa imo kay taas ba? Taas ang standard. Yes. Mm. Ana. Mao. So, grabe yun ba sa Redemptorist? Ay, dato mo na sila. Ko, ha? Nagabalo lang sila, no? Oo, gani. Magabala ng ganti. Naganda kwarta. Dili, ang tinuod Labi na pag Wednesday. daghan lang gid mga only boy. Ora gid na Dagag mga only mga only ko imo. Usa na si Maki ana, Yes, Oo, ligoy. Sa ko si Kuya Gong po. Oo, di ba? Ito, no? Daghan pa gina sa taong batch sa una ba nga ingana ang mga situation na Sir Jesmar, only boy, only son. Oo. Only son of the Si family. Bungo. Daghan ka ito sa taong mga batch gyud. Abay ta. Oo. I think ubay sa inyo, ha? Sa But mo, siguro, Budget 27. pangutana sa imuha in terms sa imuhang pagpuyo dito sa seminary. Sa imuhang yes. pag-stay for pila ka years in the formation? I napadayon ako postulan 3 months. I can still remember. Yes, 4 years and 3 months kumbaga in the formation. Roughly 5 years yun siya, Kuya Mark. Siyempre, napamay bakasyon. Pero dito naman, dito sa Dumaguete. Nadugay. So, anak yun, mga roughly 5 years. 5 years. Sa spans mga 5 years being in the formation as a Redemptorist seminarian. Pag unsa kahay isa sa mga dili nimo makalimtan na experience nga murag kung sa imuha pa katupod nga experience nakatabang sa imuha nga mailhan nimo kung kinsa ka karon. Naunsa ka karon. Na ba kay mga remember, siguro, experiences na po sa apostolate from first year to fourth year. Ako din i-share, I'm really proud of it kay usa magud ko sa mga katuganing na-assign sa mga special apostolate. Kuya Maki, you remember, Durian. Kana Durian nga word, di ba? si Digo. Kana like siguro kanang kuan ba kana siya nga experience katong redemptoristic ba ito ganito nga congregation Kuya Maki kay kuan OSR Oblates of the Oblate Sisters of the Most Holy Redeemer. Yes kana OSR Home for OSR, the yes. girls, di ba na sila? Yes, mga abuse girls. Like, I was shocked kay out of kabalo ba ang mo sa ako ang aura, sa ako ang physical appearance nga. Dili siya angay dito. Nakaraw din siya angay dito. Kay brusko, dili ko hinhin. Like, I was like shocked mga mahalo man siguro ang mga anak ko. Kay given nga, ilahagan yung kuhan, ilahagan yung background, ilang story. So, ako hesitant kayo ko niya, wala ba ko'y mahimo kay dito ko juga gi-assign. Flagell kay sila during that time because of the experiences that they had. And you can still remember man po siguro Kuya Mac nga naabot dito nga naay nawala nga babata, di ba? Yeah. Second encounter to nato sa ila. Ang first one was when we were playing with them and there was this question nga nangutan na to sa ila nga kinsa inyong favorite character or anime or cartoon character. Then nanggawas to sila Dora, sila Diego. Then to our surprise from
having that encounter sa second meeting na to sa ilaha kay gi-approach na ta sa mga social workers, di ba? Nga katong naay mga bata daw na nawala. Nya katong isa ka particular atong murag girl nga na-admit ato nga center for the abused girls kay gi-engrave niya ang word nga Diego sa iyang flesh, di ba, sa iyang bukton. Nga na trauma nahitabo sa iyang life. Remember na ko na naabot pa dito pangitaan sa palibot, nang gawas pa dito nga pangitaon asa siya ang bata. Katong ni arrive tag around 6 na yata to. Diba nga murag kuan nato nga nitabang patag pangita or imbestiga kung unsay nahitabo. Asa siya padulong. Like ginan nga brothers kung naay ihatag nga letter or anything, ihatag nato dapat sa mga social workers. Yes. Kana. So, I guess that was our culminating day. Kaya murag kita kay kulbaan kay tato kay wala ta kabalubon so wala to paghandilan ni ganun murag. Habi na ako nagikulbaan day sila po day. Paano nga sa tuig kay wala ta kabalubon sa on storya nga. Kun sa lang po ato. Nga ako dahil si Diego. Like to my surprise nga upon hearing nga because of that Diego of the encounter that we had that leads nga and I was very much guilty of myself nga yung animal na nahitabo nga it was not my intention to have that it was just to to lighten up the mood man unta so mo kita nga siguro naagi something good nga murag nakapaano pud sa ilang kana nga experience like kaning ko ang gid ni ba ako mo admit mo pud ko sa seminary before nga I was really tactless dili ko mag-mind sa akong storya sa akong words and the way pud ko motubag so kana nga experience really cultivated my my being careful thinking rethinking sa akong istorya and I can still remember ko dili ko na kuan ko ako gabi ko mo remember og kaning mga tao nga na ako'y faction like siguro pud kana na resolve na ko I can still remember si Kuya Gong nagtinumang nagkatubagay gid ni ani sa una. So motong like kana galing batasan pud namo jud batasan nga competitive magpalupig ana. So mo na kanang experience gani and even katong durian nga experience grabe gito like even Kuya Rowell tapik gugo niya sa balik to imagination and even Kuya TJ makmakig katawa pero wala na kanang ganing gi-remind ako sa brothers nga mali mo explanation so be careful so kana ba rethinking of what will I say first before spitting it out kay magmangon ka ba kay as what they say words are most hurting rather than physical pain. Tama. Kaya physical pain, ma-heal man siya, but the words has a tremendous impact on the people who's listening. Parang sa to, wala ara, pero sa naminaw, kay grabe din itong impact sila. Diba? Yes. Yeah, we are the lucky ones, kay lucky ta tungod kay we have this privilege na naka-experience ta ba nga kung unsa gyud ning ginatawag nga pag-alagad or service in line with our apostolate. So para sa mga viewers unsa ning apostolate, mao ni ang amo ang murag serbisyo nga ginahatag sa lahi-lahi nga mga communities nga na-assign me as seminarian. Nami lahi-lahing task depende sa asa nga community. We teach catechesis, we dwell with the people, depende kung unsa ang need ato nga community. Ito sana nga experiences namo, we are exposed to the reality of life. Diba nga, ingani di ang kinabuhi sa ordinaryo ng mga tao na lahi-lahi mga realidad. Nga kung kita, kaluoy ta sa ato, pero napo yung mga tao, labaw pang kaluoy sa ato. This taught me personally a lesson nga to appreciate what we have.
Yes. Bro, you need to be grateful, thankful na sa kung unsa lang ang nasa ato, you need to appreciate it because other people Yeah. are much worse in that sense. Mm. Yes. Well, Correct. good. Mas ako pod no nga realization based pod sa no I know nga some of us are kanang pare-pareho nagdudog ka na experiences. But siguro kung sa gyud ang nabilin sa ako ang mind o sa akong heart in terms of how I understand apostolate is that sana ko bangod daghan gid ang mga tawo nga nanginahanglan og tabang no. Pero Yes. tungod sa gipod sa ato ang kakulangan nga usahay siguro ato ang thinking is kanang health is kanang bitang nakaakibat siya og kwarta but Mm. ang health is dili man gyud na necessarily about kanang Money. kwarta no. Ani. Pero ang tabang is napon na siya diha sa ato ang just being there. Our presence lang no is already Mm. bitang an extension of our help to other individuals. No mga anak ko ba nga Apostolate of presence. apostolate of presence. Thank you sir Kuya Jess. Nga na ba nga more likely nga naman ato gibuhat the apostolate of presence nga kita we come to them no nga kami naami diri nga moalagad naami diri nga mauban para sa inyo nga wala ingon nga naghatag tag para kita otro man putang tabanganan no pero Oo. bisan nga kita we are also in need but we also try to give what we can give to them Kay nga na kami kami experience before po Kuya Maki, no? Kuya Jess at Kuya Irvin. Kamada mo itong sagasa sa gugma. Kaya sa Yes. missionary of charity, Oo. di ba? Yeah, mission ko sa charity. Really, Nakakayo mo Mother ito dito. Nakakuyog mo, naka-ano mo dito, no? Naka-apostolate mo siguro dito. Ito ako mga nakuyog before. No? Home for the aged. Unya, Tama, imagine mo ba? Nakita mo to, Kuya Jess, no? Yeah, kana bang the experience of, diba itong na cancer nga katong na mga yeah, residents. pagbalik na to, she passed away because of cancer. Pag, she even asked us, no, nga, kada bang to pray for her, no? To pray for her nga, whatever happens, amo siyang iampo. Nasuod to ni Kuya Alvin, if di ko masayop, no? And then, every time nga we go there, nga, kada bang at least nga, they find kana bang comfort through us, no? Even if it's ka Saturday lang, half day lang may nga moadto dito. But the sense of being kana ba ganing an instrument for them, no? Nga we can make them happy, we can make smile on their faces. That ako siya impact, no? Especially for us. Okay, again, sila abandoned, wala sila family, and then they are experiencing as well health problems, health issues. And then sometimes kapag naata dito, makahatag ka nila og a glimpse of what is heaven. Kaya ito ba, usahay nga, makalipay sa ato, and as well as siguro sa ila hapon, no? Tama. Just by being there, mo itong inyo na to ganina, the apostolate of presence na just by being there, you actually make these people, the most abandoned, feel nga they are human beings, they have dignity. Diba? Kay, mo po na ang isa sa dili na ko malimtan kay Sister Evelyn nga ana siya sa tuwa nga Yes. kanang mga limos daw sa kalsada dili gyud na kwarta ilang primary nga panginahanglan but rather they need to be treated as human beings. They need to be treated with dignity, no? Nga, usay, muhatag na tag 5 Gs, pero we don't really look at them. Murag invisible sila. Tagaan lang nato sila kay para muhawa sila or anything. Wala man ganita ka extend bisag kumusta man kanay, kumusta man katay. Yeah. Asa man nimo kinikanan. By doing those simple gestures, makaingon ta ba nga gitreat nato sila as a person, not as an invisible beggar or anything like that. Nga, at least mapili nila ba ang tao day ko kay gitrato ko nila as tao. Kay usually mo na ang wala nila na experience. Kay ang tanaw sa ubang tao sila kay luod, di ba, baho. Yeah. no Giving or treating them like a normal person, murag dako na kay nga impact nila. Yeah, oo. Yeah, like I can still remember po pagka-assign na to diha.
like kagabi jud og reminders ba nga dili mang manabon sa ilong, like dili mo kalit og atras, di ba? Oh. Oh, kana good, like give come from the elders good, and even sa itong mga kabatchmate nako ka nga dito gikan, like ako di man jud ko ingon nag-start diha, like murag siguro later part nako nga na-assign dito sa SHC. So ana jud ko pud nga we need to be careful. So again, be careful, kana gid, be careful words, actions, kana Tama. gid ang na-cultivate ba kay Team Kaita in ako. terms to ang words and actions. Yes, Hmm. like kana gid ang na-cultivate sa ko gani kay sa una kato dali ra kay ko makahimog desisyon. Yan pag-abot sa unahan magmaymahay na ko kay dali ra kay ko makatubag, dali ra kay ko maka-answer iman-iman wala na ko na pasakitan, nalain na day pagsabot. So yeah, like I'm still practicing it right now, even kato nag-call center ko before. Like I was promoted into supervisor. So Wow. na kay mga agents ting gisuda gid ana na mga agents nimo nga mutubag gid na nimo, di gid na nimo pareha sa seminary gani, like sa seminary we do not demand respect, pero it's already there nga once you respect the lower years or even the higher years, they will also respect you. Respect. Yeah. Yes, pero lahi na siya. I know J-Lo can relate to this one, and even Bata and Marty. Lahi ang environment sa usa sa call center. Ma-younger na nimo or ma-elder na nimo, mutubag na nimo. So it really helped me to counting from 1 to 10. And I really commend, I really thankful si Father Martin Tobin, like for that kay he was my spirituality ever since pagsugod na mo sa 4th year, spirituality 4 na ako. He helped me, like ko Father, mom Dre, mom gid akong problema ngano dali man kani ganahan kay ko naadayon ko decision ba. Sabihin, try this, count 1 to 10. And the same thing, Father Tito helped me with that in deciding if mo padayon ba ko sa Dumaguete or dili. Father Tito helped me nga, Bin, before you sign, before you make a letter, count 1 to 10. So, and even right now, I'm still practicing it. Like, kaya galing puno na kasakalagot. Dami na kayo tubag. Like, manumpag. Oh, dili ba ako gamay. So, lami na juga pero, kanang I really count 1 to 10. And even my patience was really stretched out. Kaya na ko'y anak karon. Grabe jud ang bira sa akong pagkapasensya kay bata lahi jud. In each really different thing. So kana be careful gyud nga akong kuan gyud nga di ka makasakit. Di agad mo gawas ang pag-alagad nimo isip sa papa, sa kaamahan, service sa mga anak. Yeah. Usapon kana. Yeah, like I can somehow relate on that po, no, Ervin. Kay yung mga amahan na to, no. Dili na to batansya. No? Pero bang after work, no, you feel kana bang drained. Yeah, you feel tired and then aside, di ba balikan yung anak wag sapok, no? Pero kana siya, no? Kana siya sa masaging ng Ervin, no? You need to stretch, no? Kung mahimo pa nga kanang mura siya og lastiko nga stretch pagid nimo para lang makahatag ka. Yeah, well, kuan ka na siya eh. Pero it's a crucial point between imo siyang gitindugan ang imuhang pagkaamahan and as well as ang imuhang gihatag nga kana bang value to your child or to your kid nga bisan katulog kaya kapoy ka bombarded ka with all this works sa opisina, but when you come home kinalang jud mo nga inat pa sa tanang inat, no? Kaya na siya. Yeah, makarelate mo siya kay I think magkaedad ra mo mga anak. So so lisod jud nimo siya kung anon kay bata maguna, they don't understand pa. Lisod pa nimo, kinahanglan pa nimo pasabton. Unlike us, kasabot man tagi kapoy man na siya, ayaw sa muka. Pero bata, uy si bapa na uli na. Anak na sila. Na ilang ay dula ra tanan ba? Para sila dula. Yes.
dula na tanan and everything. So kana gyud grabe as in it was really a total change like from being a seminarian, apostolat, nagtrabaho to be a family man. Pero somehow ang akong values nga nakuha, hindi na ko ikalimod nga I'm still putting the training kung unsa akong nakuha sa seminary into my own family that I'm raising right now. Yes. So, Tama din mo permission nimo madalon. Sad kami ni Kuya Maki bisag mga paparamig naong pero wala pa bi anak. Pero tungod ka mong pagka teacher, maestro, mura pod may nay mga anak na tag 50 ka buok, pa indayot sa ko. Yes. Nga gikan sa lahi-lahing background. So kana nagamit gyapon namo ang amuang training sa seminary at ato ang formation on how to deal with different types of people from different kind of background bitaw. Dako ko siya katabang gid, no? Dako ko siya katabang. Yes. The formation inside the seminary, mura kadang madala gid mo, no? Kung bisag asa ka nga moadto sa imong workplace, no? Madala gid mo siya magamit gid mo siya bisag asa man ka ilabay, especially either sa work, unsa ba diha, no? In dealing with other people, madala gid mo siya. No? Magamit gid mo all the teachings inside the seminary. Maybe sa mga batchmates, sa teaching sa mga formators, and the people, no, nga ato ang karabang nakuyog, no, diya sa ato ang pag-venture inside in the seminary life. Dako kay siya impact yet, especially for me, no, dealing with other people, especially sa atong job, no, as a news reporter, as a news director, at the same time dealing with people, mga politicians. Dako kay siyang tabang. May siyang tabang yes. Kung saan mo siya pagdala, no? Saan mo siya paghalubilo sa mga tao na pwede nimong gamay ra nga kuan, mailan nimo na siya dayon, maistorya nimo siya because of sa atong naagian, sa atong nakatunan sa sulod. Yes. Like I just want to add, I just want to share ba every one kay as you know, and even Kuya Gong really knows this municipal government life, serving life, Kuya Gong, like naman din mga yung tabang. Yeah. Oh. Yes. So di na to na malimod. Like there was this point nga like sa sobra kadaghan mga yung tabang sa munisipyo. Gi-stop sa ba? Kay we need to re-evaluate kung sakto ba ang pagkuan. So na ako na encounter ba nga ang usa ka GO ni duol pod nako. Like sir, naay na nga yung tabang ba kay kinahanglan mo process og digos. Wala sila ipliti kay dapat igawas na ang lawas sa patay. Na ang death certificate kuhauno na lang sa digos pero wala sila kani nga sa tabang ko ma'am wala man si mayor mo tag istorya na ko ang tagtungod sa kuan nga like tiri-eyed na siya ba kay sir last quarter na nako ning ani sa munisipyo kay kaning mga kog tabang ni mayor kay kuon na kong death certificate kay makuha po kog tabang sa kapitol so like nga naman ko nga wala si mayor niya. Niana ko sa akong during that time I was assigned sa DSWD pa man sa munisipyo. So niana ko nga, Mami Karen man akong tawag sa mong head. Mami Karen kinahanglan na ni siya. Kuan pinanglan siya tung wala koy katapal ana. Diretso ana ang head kay due process man gyud. So what I did, this is not just to brag. I have my own money 300. Ako sa gatag. Ingko te. Dara lang te ha. Kaning silang ikuan na ni kaning gikan sa munisipyo kuha lang dito the certificate para makuha ninyo ang tabang nga makuha sa kuan pero kana ako alang like makataba sa puso pa like nibal like for how many months like, siguro running 6 to 7 months nibalik ang babae ang na-entertain ako siya pero ako remember ha niya anak daw kaya tingog sir ikaw man tong nitabang nako pag last na ko ha ma'am kini asa ma'am siya ikaw tong nihatag og 300 sir ba nagiplitin ako para digos. Ako dito ma'am. So, dagang kay salamat sir ha. Nahiluna jud ang mga patayat ko. Ay wala toy problema ma'am. Kaning sa munisipyo man to gikan. Like kana gani ako even as sa to way back sa seminary kana gani pasimple nga thank you lang sa mga youth, pati simpleng thank you sa mga nanay, pasimpleng thank you sa mga apostolate area nato. It would really uplift our hearts ba nga na adyo ko na himo. Yes. May contribution kumbaga.
Yeah. Nadyo kay contribution dili lang sa amot or unsa pero nadyo kay nakuan ba. Nang mawala ta na nimo kakapoy ba makadungog bitaw pag at least you did Yes, some makainana. work. Dili na dahil ka ng uban nga, dili na dahil papugi-pugi akong trabaho, nadyo dahil pinahimo. Ana gani. Sakto na. Actually, sakto ka na siya. No? I'd just like to share this one in relation with what Kuya Irvin said. No? Again, naman ta as a public official. No? Kay elect mo puta sa katawhan. Pero ganun, if ever ba, agarap ganun, yes, you have this honorarium. You're thinking ba nga, ako na siyang gamiton, maybe ako na siyang ipalit og something mo na. So ang payday or ang kanabang pang-release sa honorarium sa mga barangay officials is every 15th of the month gina siya, no? But pero ba, imong plano nga palit ka ani, mo palit ka ana. But sad to say, pag abot na sa imong nga honorarium, ang mabili na lang nimo, no? We are receiving around 17,000, no? Kami nga mga barangay councilors. But ang imuha nga ma-take home na lang is around 3,000, pinakagamay 2,000 plus. You can just imagine last December, I was able to take home around 1,870 pesos from my 17,000 nga honorarium. Now, because, yeah, oo. Even if kanang padulong na ko sa trabaho, pasakan ako sa akong opisina, tagbuon ko sa gawas gani nga, konsyal, pwede ka mangayo ni akong resita? No, dia, pero a simple, ba, paghatag mo siya 300 pesos, 400 pesos, the smile in their faces nga, may ka nga, yun sila mapalit na nako ni tambal, mapalit na nako ni bugas. Pero again, no, siguro, ada mag-iban nga, they are thinking nga, pag mabarangay official sila, ma-official sila sa either barangay or sa syudad, di feel po nga, kana ba ganing, nabang, ilahan mong godis, balik ka ng mga tao, no? Once nga devoted for you, yun ko na sila makatabang nato ni. No? So, ingon ani din nga naata sa natan ingon ani nga field, no? Pero ko nakaingon nga ingon ana pud kalisod. Ingon na pud kalisod ang kinabuhi sa usa ka barangay official or maybe siguro mga city officials nga mas dako pa pud og obligation kaysa nato. Tinood Oo. Sakto din. Yes. Okay, grabe mo Like, dili magud especially no sa imuha igsuon gong na kanang grabe gid ang tan-aw sa mga tao in terms nga Oo. public figure ka pag-ingon Oo. nga ani ka murag ang tabang is easy lang para sa inyo ba murag ana ra gud nila ang tabang sa mga tao pero lisod siya pat usahay realidad nga mo hatag na no mo extend gid ta sa to ang gagmay nga mga amount puot gid ta sa tong bulsa nga na mapuot kay murag na naman pud gid sa to ang ato ana pud nang identity sa tong kaugalingon nga pag tawo nga nang tabang kung natay kaya matabang nga na gid. yes. Okay. Yeah, like basically lemon good karon dili gid sukdanan ang ubang tawo sukdanan ang financial assistance para sa tabang ug pag-alaga nila. Pero like given the fact nga dili naman kana ang paagi sa pagserbisyo. Pwede ka mo assist, pwede ka maminaw niya, serbisyo man na nimo sa imuhang igsuon or sa imuhang like listening is service. Like kinahanglan na dahil nagnetig paminaw niya, di ba? Wala tayo niya. Oh. Like naa din mga tao nga wala sila kastoryahan pero ikaw available man ka. Ay lang jud marites mo na problema diha. Ito lisod dyan. You just need to listen. So kana lang ba? Like ako graduate naman kita sa seminary we're way out of the formation na. Pero like ako lang pong makita no like pagtapok may si Kuya Gong dugay naman dyan yung makita personally ani. Pero like katong diri si Kuya Jess, Kuya Maki, Kuya Jado and dagan pa nagtapok mi. Like out of the blue lang gud nga bu anak mi kay ganun bisita mi sa imo. Wala problema na like ang serbisyo ba nga sa mga kinahanglan nato diri sugbata magkaon ta naglunkag na kog kanon. Like kaning
dili lang importa ang akong service ba. Mao gyud. Tama, daghan man tag pwede. Ay, ang service, dili man siya isara ka butang, no? Daghan man siya pamaagi. Di ba? Na usahay, Dagan jud. yung pinaka-easy kay the form of money or monetary assistance. Pero, tay, tama tong ingon na to ganina nga, ato ang presensya. Okay na kayo na, dako na kayo ng serbisyo sa uban. Nga, by the mere fact nga, gapaminaw ta, kung nasa yung mga mulo, nasa yung problema, ako na kayo nga serbisyo alang sa ilaha. Bisag ato ang smile, simpleng smile nato sa natoy makasugat sa dalan or simpleng hi, hello, kumusta? Wala ta kabalo nga dako hindi kay nag-effect sa mga tao nga ato. Yeah. Yes, it would really be a great help na gyud po. Like, pero ako as a family man, as a working government employee, I would not really deny it na naadyo pag-abot sa panahon po nga I am working because also I want to serve my family, to serve them sa needs sa pamilya. So dili gina mawala sa ako ang murag mo mangutana ba nga, am I doing enough? Second is, am I earning enough? Kana dyan. Like ako na din yung pagkabarugan ang pagkaamahan o yung pagkabana nga. Sakto ba ni? Sakto ba niya akong gipakita? So, given the fact na although na I work akong asawa, pero dili na to na makuan, dili na to masalig na nga siya ra ang kwan. So, because you plan to raise a family together, you will be of service to one another. Amen. Thank you Amen. kayo sa mga kuan. Amen. Realizations ni Yes, asa naman ka? Ato sigurong paminawon po kung naabay mga viewers na to diha nga adunay mga pangutana, no, para sa to ang i-check ato ato ang ang guest karong gabi una basig na ay mga pangutana sila. Yun, ay, Shout out diay sa kay Sister Flora Mimalaki, no? Gikan pa na sa laing nasod. Hello sister, maayong gabi. Welcome sa amo ang podcast. Okay, natay pangutana no sa ako ang NGL. Ana, diri pangutana niya is, Sir, why can we find peace in the dark and comfort in sadness? Again, Sir, why can we find peace in the dark and comfort in sadness? Ano may mga tubag niyo? Yawag pangutana oy. Pero Laglang kayo. lalong. Pero siguro I would just want to say it kay naapod kay nahimo nga paper. I think may remember mo gipahimo mo siguro pud mo publication ni Brother Dodong. Nato ganing kanya-kanya nga mo. Wala mo. Kami na under mi ni Brother Dodong kay gipahimo mi niya og own publication before to gipublish ang banag-banag. And timely po ang question ni Kuya Jasmar na nakuha is, ako ang topic that time, in chaos, He is there. Pasabot na ko, ana, is, sa unsa pa kasamok ang kalibutan, sa unsa pa kangit-ngit, sa unsa pa kakuan nimo, naaang, kung nasentro ang Ginoo sa imong pagtuo, naaragi na siya diha. You will still always find silence and peace and quiet in every situation nga naa ka if you are grounded. Kaya nga no karon mas nilalom ako ang pagtuo nga dili lang gyud makita sa pagsimba nimo kada adlaw, sa pagsimba nimo kada Domingo ang imong pagka-Kristiyano, pagka-Katoliko. It's how you live it. Amen. Tama yun. Tama. Shout out di ay kay Andorin Villas, magpa-shout out siya. Basig na kay pangutanaan, i-comment lang. Ikaw Sir Maki, na kay gusto ka mo tubag ato nga pangutana? Siguro sa ato ang karon no nga anong why we find peace in darkness no nga tungod kay usay magud maka-feel mangud ta nga kanang we wanted to be on our own, no?
Yeah, kung nata diha sa ingana ang situation, mura mong gud og kanang we feel nga we are not being judged by the Yeah. people around us. And we find comfort in that kind of scenario tungod kay naaman ta nga wala may mo laing kuan sa to kay kita ra man ni we accept easily our kung unsa ta sa to ang kaugalingon. And mo na gyud usually the people kanila gining mga tao nga maglisod o express sila kaugalingon. Gi-prefer nila nga mag-inusara. Gi-prefer nila nga kanang di na lang sila makilambigit og laing tao. Because tungod sa fact na ingana nga they feared nga being judged by other individuals. And for me, kung sa ako alang pod, ako po na pagkatao ay opposite on that, no? Nga ako nga tao, I usually can be seen with other individuals, no? Ang ako pod is totally different on that. I find peace when I am with other individuals. So siguro sa ilaha, ingan ang ilahang panglantaw nga to some, they find peace when they are alone and we are in the dark. But to some people also, they find peace when they are in the other individuals. So kana siguro ako Kuya Jess. Hey, that's right to ni good kayo. Imo ako yung gong basig na kay ikadungag. Kuan siya, sa ako, for me lang, for my own realization, why, no? Why? Makakita mo kita, o kana bang, it is because we can assess ourselves. No? We can assess ourselves whether kung sakto pa ba, maayo pa ba, o what can I do to resolve a certain issue maybe, or how can I ganing carry these things nga ni happen sa ako it is because for me kana bang being alone man good, no, there are plenty of things nga pwede natong ma-realize, there are plenty of things nga pwedeng natong ma-decide, no, kay for me, no, kay at least I can ask myself, so I can talk to myself whether I can talk to myself kung unsaon nako, no, unsaon ako pagbuhat kini nga mga butang nga angay pangbuhatonon, and then right after ni ana, no, kay sama sagud silang giingon nga every rain or after the rain there is sunshine, or after the rain there is rainbow. After Diba? the rain, Diba na? Thank Baha, no? Pero kusog na diha, no? Pero may kinang ba, no? Kaya sa ako mga, if ever na ay naibang nga pagsulay ng mga problema, I always gani kanabang i-connect na ko siya sa footprints in the sand. No, duha mo kabuk, baklay mong duha, and then niabot na lang ang panahon nga natingala ka nga usa na lang or one set of footprints na lang ang naa. So, gipakita din sa imuha nga yes, you were bombarded by those negativities in life, but I am here willing to accompany you. I am here willing to kana baning sapnayon ka. And just to let you know nga no matter what happened, I am here. So nga willing to be with you until the end. Yan na gani. Siguro kana ako sa ako ra pag realization. Sometimes we need to accept those things. And siguro isa po na way na makapalig-on sa ato ang pagtuo diha ni Kristo. na siguro ako pong pangutanaw, what's in darkness nga nung they find kanang sa ba solace ba ilang tawag kung naa sila or what's in darkness why others find peace siguro. Unsa kamo sa inyo ang panglantaw unsa pud ka ang nadiha nga nang ingana nila. Tubag ko. But before I will answer the question, shout out di ay kay Irene Werstrom from Northwest Phil-Am Association, Shelton, Washington. Dagang salamat daw. So sa ako na unsa may naa daw sa darkness nganong may mga tao nga they find peace in the dark. Siguro ako pong interpretation ng question, sometimes the things that gives us worry and anxiety kana bitong ato ang subraan ka self-conscious ba kanang
ginahuna-huna na to pirmi nga uy unsa ka akong buhaton, unsa kaya ang reaction sa ubang tao, what if I do this, will they appreciate it or will they criticize me for being myself. Now kung sa darkness man gud mawala ni siyang murag sense of self nimo ba kay imong makita is dili man imong kaugalingon but total darkness, so you Yeah. find peace kay di na ka magsiliguna-una og mga what if kung sa iingon sa uban, what if i-judge ko nila, di ba? So ikaw po siguro na isa ka pwede nga explanation why some people are more comfortable in darkness, in anonymity, kay dili sila ma-judge in darkness. Ito. Sakto, no? Yes. Nga na siguro ang tanaw sa uban, no? Ikaw, Kuya Erwin, sa imong status karon or ikaw sa imong personality, do you find peace po ba sa kaniing-ani nga mga situation? Sa tinuod lang is friend, di na jud ko pareha sa una, like kanaganing kung asa ang tapok na dito. Maka-observe mong gid muna ko anak ko asa ang dagang katawanan dapat na ako dito. Dagang sabaan na ako dito. Right now I prefer being home. Being home, like siguro ang I don't know if ako lang naka-observe, no? The word itself is really samok na jud karon. Tama po. Like times like po niya, ako fan ba jud kong scrolling through Facebook. Nadyo times ba nga magsunod na lang gani, batik man kayo ang makita na ko sa Facebook. Like pagana ko nga so siguro kanang mga tao nga moingon nga naay comfort in sadness and peace in darkness, it's just because they just realize na ang ilang gipuy-an nga kalibutan karon they don't find peace bisag unsa pa naka bright. Chaotic na. Like the chaotic na siya. Even unsa pa na ang neon lights niya outside na. Like siguro karon po kanang akong na-develop na gipud gud gani na ko sa hyper PHS, like mingon ko sa akong partner, sa akong anak na nami kami nga padagat lang ta, kita lang tulo. Pabukid ta, kita lang duha. Sa katag kapatagan kay dool man kapatagan diri. Sa katag kapatagan di kay mga anak di sa katag kapatagan kay pabugnaw ta didto. Init man kayo diri ana ngani like agad sa una, like I don't know, I just really find peace nga mas maayo ko wala ko makitang lain. Kuan pud guro na bin, it's a sign of maturity bitaw because when we are young kids, Sabi nga sa Beijing, mature enough, di ba? Ang ato ang pangtanaw sa kalibutan is rainbows and butterflies, kung sa may tamo. Yeah. At lang, dula lang, wala tayong pakialam. Pero the moment we hit the point of maturity na tayo pamilya, mas lapos sa kamaturan ba nga ang kinabuhi dili lang day puro rainbows, butterflies, sunshine. Napo day dark side ang kalibutan, ang kinabuhi. Sometimes we get tired of those things. Mo na nga maghinahanglan ta mo adto sa laing lugar asa ta makakita og makapahulay, makakita og peace, di ba? Yes. I admit it. Like, Ingon karon nga in darkness there is light. yeah. Wala na gid siguro nga. I think apply po na if I think Kuya Gong kabalo po dani. Like way back siguro mga past few last year siguro to Kuya Gong. One of the theme of our brotherhood was light over darkness. Right? Yeah. You can still remember. So it's like that ba, like siguro so sign of maturity nga kani kabalo na gani ka kung asa imuhang focus. Na I just want to share. I know while I was scanning through our comments daghang mga batan-on, I just want to inform, and even this is based on my same experience, legit experience nga. You don't need to be someone to blend in, be yourself. Ayaw ipugos imong kaugalingon. If you can, I think kani na-tracking din ako siya nga figure before, like nakita na ko siya through scrolling through Pinterest. Nay usa ka lusok usa ka lingin nga garlic. Pero ang usa ka clove sa garlic is orange.
So nakabutang dito ba, why would you need to fit in ana nga crowd or ana na something where you can be your own thing. Hindi man ka maging orange. Why do you want to be a garlic? Kung pwede lang ka maging orange yourself. So I just want to admit it everyone. Kaya nga, karon na-observe po na ko, no? Like, kung unsa ang trend sa mga bata on, they really want to be on it. So, ayaw. Ako, inana dyan ko sa una, I do admit it. Pero daghan times I was rejected, daghan times nga I was so careless. And yeah, lesson learned na if they don't want you, don't push yourself. Okay, as long as Dapat kayo wala ka gitabang boundaries. kangatan. Tama. Tama yun. Yes. Hello Pero, there, pero, pero, shout out Beatrice Diana Shaw. Hello, good evening everyone. Shout out kay Jairo, no? Si Jairo na ni bisita sa Jairo sa tuan, ni tanaw siya uban sa Shout tuan. out kay Jairo. Kanina po tayo sunod na pangutan. Naabot po siya sa kami yun. So, Uy, more like situational question. Ano siya nga? Sa ilang pagminyo daw, lately niya na-discover nga, murag na ay something, murag dark past ang iyahang naminyuan. Natungod ana ang knowledge na ibalan na after na sila, nakasal na sila, ana. Murag galisod siya move forward ba? Kay kato iyahang na-discover yata is murag non-negotiable para sa iyaha. Pero wala na siya mabuhat. Eh. Kasal naman sila. Kung sa may matambag ninyo, ana. Kuya Gong. ipasa man yun, ha? Basically, ano basically, kuan lang, try to sit down with that certain person. And then, basically, mas makatabang yun ang kanabang pag-istoryahan ay, no? Sharing of kanabang why, how, bang the 5 W's nga inyong maistoryahan. Inyong maistoryahan, inyong malingkuran, and actually understanding understanding ni anak ng mga certain ng butang dili siya dali, especially kung naa kay mga pagduha-duha, especially kung doon na kay mga kana baganing kuan sa imuhang kasingkasan sa imong una. But basically after a long run, no, siguro you try to accept, kay you try to kuan as well, kana bang to let those information sink in sa imuha so that it can help you understand why those things happened in the past. And if ever kung kuan gani siya nga certain nga partner of yours, no, if interesado, dedikado diha sa imo, and then he is kana bang much willing to share with you the anak na certain information. Siguro it's a way point, no, of telling people nga istorya daan kung unsa ang imuhang sa una, rather than ang imong partner makahibalo na lang sa uban of who you are and what is your story before. Ito na gani. Tama po. No, manang, Oo. sometimes ka nang murag ma-hostage na to ang tao kay tungod wala na to gi-reveal daan, no, ato dapat Oo. it really affects our relationship. Murag ang trust sa tao ba ana mag-isog na siya. Mawala, oo. Isa na sa pinaka murag pillar or moral foundation sa relationship ang pagsalib, diba, no? How can you trust a person if in the first place ma-realize nimo ba nga murag giatik day ko ani niya, wala din siya ni sulod. Pero kana kay naa naman ka na nga sitwasyon. So you need to, tama to ingon nimo Gong, you need to have a dialogue with the person kung love na nimo siya tao niya, love ko ganiya, you are willing to have a compromise ba? Masalig ka sa iya, pero given nga dapat kung katong mga angay niya baguhon siyang kaugalingon, iyang baguhon dili para sa baguhon niya sa iyang kaugalingon dili para sa ubang tao, but para sa inyong duha, sa inyong Kana, oo. Pero dili na siya instant nga proseso, nga madawat na nimo like magic, pero tagailag tempo di mong kaugalingon nga i-process nimo kung unsa to imong na-discover,
Then if umabot ang time na ready na ka move forward, dito pa ka move forward. Pero sa pagkakaroon ayo sa ipugos ang imong kaugalingon nga okay dayon ka, ikaw na sa i-acknowledge mo hang na feel. Okay, by acknowledging what you feel, like all other feelings, sa mga feelings lumalabay ra man na. Basta Yes. yeah. Pa siya. Mabot ang time nga kana. Ma-realize nimo unsay mga butang nga mas importante pa. Sama sa mong feeling niya sa una nga Kinsa man na Pero mo-add lang ko ato, mo-agree lang ko, mo-agree ko kang Kuya Gong nga, you really need to have a dialogue between you and your partner. And also, I just want to share nga, a living together, even partner, live-in partner, even your wife or husband na, it's really a give and take relationship. You give something, you give up something to her or him, you give up everything. Kaya nga no, i-take man mo ang iyahang promise, yeah, you will live together. It's the same thing with her. It's really a give and take relationship. Kay unfair po sa kalibutan nga ang usara ang makablind ang usa. What would really help? So if you really, really love that one, if you really, really love that person, you really need to give in everything, give up everything. Because you're taking something which is for lifetime. yes. Nga tama rin. nga moingon ka, marriage is a union. Union man gina marriage kisa may nag-usa ana. Oo. Nani nag-usa gina sa ato ang Ginoo. I think there is moingon sila na may annulment na may divorce. Yes, annulment and divorce is on paper. But in the eyes of God, you are already as one. Amen. Yes. Kana pong konsepto nung pag-uho nimo ang tao tungod kay kana na relationship. So dili po na siya murag problematic po na siya nung imong bag-uho ng tao kay ang tao di man gid magbag-o tungod lang sa imong tungod lang sa laing tao, but a person will change tungod kay na siya realization sa iyang kaugalingon na gusto niya magbago, pero kung wala na siya nga realization dili gyud siya magbago. Nga ikaw po isip nga nahigugma ka ng tawhanan na you take care of yourself for that person. Nga siya po i-take care po niya iyang kaugalingon para sa imo ha. Kung i-improve niya imong ang sarili ba, you really put emphasis on the better or the best version of yourself para anang tawhana. Di ba nga? Dili kay kung imuhang mentality kay kung unsa ko dapat dawat ko niya. Pero tanawon mo nato atong kaugalingon nga unsa man ang mga best parts sa atong kaugalingon pwede nato i-improve para ana sa atong gihigugma ana. Correct. Sakto. Lagi diha ang kuan, ang adjustment ug ang pagsinabtanay. Mo ginano ang Alagad pag-alagad gyapon. No mo tong the term nato gyud nga ma-highlight diha is ang the give and take yun nga relationship yun, no nga gyud kung kinsa gyud ang mas nakasabot sa kani nga part, ikaw ang nakasabot, so ikaw ang mosabot. Ug kung kinsa na pod gani ang mas naay sakto nga panglantaw, so siya na pod ato ang ayun. Murag nga gud siya nga dili gid siguro nga always lang gyud nga one-sided ba, but always nga kanang magkahiusa, magkasinabtanay gyud ang importante diha. Kaya murag siguro sa that's the key to kanang harmonious way nga panag-uban, no? Pagpuyo dili na sa diha sa ang trabahoan, but siguro the story we're talking about relationships sa kaminyoon, murag kana gyud siguro ang isa sa mga kinahanglan nga mapuy-an. Ako dili man ko minyo, no? Siguro Minyo ako right ang now. minyo right now based on yun sana ko pagtan-aw unsa ko nako nga nakita nga ako ang pamilya sa ingana nga aspeto sa relasyon. Yes. Wow. Siguro dili po siya sa marriage. Dili lang siya sa marriage po na give and take. It's also the reality po sa kinabuhi. Tama. Bisag sa friendship. Simple. Yeah, simple na po sa kinabuhi na to, like Mother Nature gives us something, you take
unsa may i-take ni Mother Nature? Ang i-take ni Mother Nature is a responsibility na to mga tao nga mo take care niya. Tama din. Even friendship, manlibre ang usa, librehon kung dani mo dapat. Ano naman na? Ana na siya. Take bitaw na pud kay ihatag in return po. Na. Yes. Oo. Dili man sa kanang higayon nga dawat ta kay dawat, di ba? Oh, Correct. Balance Sige, niya. one-sided. the one-sided. Dapat balansihan gyud, dapat balansihan gyud. Magit Bangat. siya. Kuya kay si Kuya Jess. Ano no ato Tama address pangutana no ang iyang query. Na-address Hopefully na-address na to. Lagi siya ra jud nang mo kay insufficient po ng information kaya wala man nakabalo siya na ibalan Yes, listen. unsa ang available sa ato ang information katura po dato ang i-address po. Oo. Naana po yung pangutanan dre. Naana siya nga, Sir, is it normal to hate the people around you? Again, is it normal to hate the people around you? Oh. Kuya, ang question eh. Kuya Gong, go Kuya Gong. Ayun na. Normal. For me lang, siguro, yeah, normal to those nga nakasala, na nabuhat nga di maayo sa imuha, or maybe because na ay nakabikil ba sa imuha. For me lang. Dili na to na mawala as human as we are. So, dili na to siya mawala. But let us always bear in mind nga dapat po na ay mga times sa itong kinabuhi nga we need to mapasaylo po. No? Ay, siguro, we don't know what's the reason behind nga nung i-hate niya ang mga tao nga nagpalibot sa iya. Maybe doon ay nabuhat ni gani maayo towards him or her. Napikil ba ang iyahang ego? Naigo ba ang iyahang unsay angay ba ego? But for me, no, it is nature for us humans. Daw nga maybe ma-hate nato ang mga nagpalibot sa ato. But not all. Maybe there are few nga pwede na itong i-pinpoint nga pwede ako ganahan eh. I hate you because of this and all of that. But we need always to remember ba nga ganing tabantay mo itong na ay parable sa Bible nga blessed are those nga katuganing children. Iyahang kuha ng parable ba nga ang isa ka bata bisan pa man na siya og unsaon nimo na siya og bahilak, bisan pa man unsaon nimo na siya og istorya og dili maayo. But after how many minutes, after how many hours, that certain kid or that certain child will be your friend right after kung unsa ang nahitabo sa inyo ha. No? I don't know what's the reason behind nga nung mingon kagan siya, no? Nga siya nga, is it okay to hate people around me? Maybe siguro po understanding is the best way. Ato sa pong ilhon kining tawhana unsa may nahatag ani sa ako nakahatag ba ni siya maayo sa ako nakahatag ba ni siya og bad sa ako nga rason ba nga i-hate nako siya or maybe I need understanding about the certain person and why I hate this certain person. Maybe yun ana siguro sa ako nga on perspective on that question nga is it okay to hate people or to hate the people surrounding me? Salamat kay Kuya Gong, no? So, i-hold sa nato na thought kay na-interesting kay na pangutaan na nganing gawas. Nakoy pangutada kay Kuya Marky. Ngano wala ka din yun pagkapare, Kuya Marky? Kuya Marky. Isa mo na sa Kuya Marky. Kuya Marky na lang mo tumagan na. Wala may Kuya Marky direct yung shout out kay Sean Roslinda ang pinakabagtik na batanon dere sa minyo naman rin pinakabagtik nga silingan. Siguro ako tubagon siguro na ako ng pangutanan. Laisyo makay na akong silingan good. Ngano wala ka nagpare, Kuya Marky, good. Kuya Marky. Sa ko apod nga sitwasyon sa karon no wala ko ni padayon sa ko ang sa duwa ko ni padayon sa formation is it sa kapari naa ko something good pud nga kinahanglan pa nga i-look into sa ko ang personality sa ko ang family nga aspect
Unya siguro pod sa dagan sa panahon there's something nga na-realize pod nako nga siguro the life of becoming a priest or the life of a priest is not siguro pag yun or not para gyud sa kuha. But siguro kung unsaon pagpuyo sa usa ka pari, mao siguro na ang kaya nako ipadayon, no? Dili ang mahimong pari kundi ang susama sa usa ka pari. So kana siguro na nga part ang ako ang kaya ipadayon. Pero ang mahimong pari another kind of story na siguro na siya. I hope na klaro siya no nga tubag para sa na. Natubag man ni Kuya Mati ang inyong mga pagulana. Kira-kira. Tubag sa akong amigo. Uy, ako ya. Gato dito ng tubag. Salamat sa suporta Kyong. Salamat sa suporta. Kamo nga naa diri. Oh. Unsa man pwede niyo hang matubag sa maong pangutana? Higit sa may musunod ng tubag. Kay naman ko'y authority, naman ko'y power. Unahon ako si Kuya Gong. Ano ni Dos na Kuya Gong? Ano walang maripadayon? Actually, ano eh. Ha? Una man na gawas. Dog. Oo, no, tama. Oh, dito ginito ang sugod ng tubag. Magkuha sa tubag. Actually, gitubag naman ako na siya na question, no? Atong una na tong podcast. Agad ka na ko siya. Maybe dili ko siya para sa ato ang field. Dili ko siya para sa ato ang field. And dito na ko na realize nga kito ganing, di ba, kabantay mo sa one of the seminary days nga I wanted to do the voice over again, no? Katong napa sila si Father Nico, si Father Tito, di ba? Katong sa to siya nga concept nga ato ang nga seminary days na kung may nag-voice over, salamat, ingin ana. Ato, dito na po siya. Dili ka to na itong nagsayo-sayo na itong Pilipino sa mundo. Ito na nga kanta. Sa Amorag EDSA something. Okay, EDSA something concept. Oo. Ito siya, nga ganahan kay ko sa muhawid ng microphone, to do the voice over, and then dito na po na ako, no? Paggawas na ginako, and then nakatrabaho na ko sa aning field, no? Aning sa media. One of the realization is siguro dili dili ko bagay dito, pero mas bagay ko aning field. Inana gani kay ko ana gid pero inana siya in addition ato tubag na ko sa first na to nga episode. Inana siya, isa ni siya sa rason nganong why wala ta napaingon ni ana kay siguro kung napaingon ko, ana nga certain na napari ba ko, one of our batchmates, siguro ibatar ko ikatulo ko, no? So walay John Navarro nga ngalan sa Dumaguete nga mamahimong usa sa mga broadcasters no in the city of Dumaguete in the province of Negros Oriental. And then wala po usa ka John Navarro nga makaservisyo sa barangay. Wala na gani. Ana siya. Pero always na ko siya ginabalik sa akong mind. Kay naamang gining mga what ifs sama sa inyong gaingon no what ifs naman gani siya kana ba maglantaw kanila nga ako man tanang naa diha pero right after the realization may nga pug ko nga it is a way pod nag-serve magyapon ko sa church pag-alagad nagpabilin gihapon bisag dili man ko para diha nga field. Sakto. So ikaw na po ngano ko wala ngot. Nga nung wala ko di padayon sa magkapari, no? Kana dili sa wala sa Erwin, ha? Wallahi daw ang guest. Wallahi ang guest. Wala ang guest. Wallahi lang nato na si Kuya Erwin. So ako ang rason, no? Di siya isa ra ka rason, but it is multiple reasons nga ninggawas sa ako ang pag-journey sa seminaryo niya. Naka-realize ko ba nga, bitaw no, nga murag, dili pa siguro karon ang panahon nga padayon ko as sa seminarista man kumpari kay
na-realize na ko later on nga unsaon ako pag determine kung para jud ko sa pagkapari kung dili na ko masulayan ang kinabuhi sa gawas. Diba? Kay Hmm. tulad kong seminaryo after ni graduate ko high school. So bata pa kayo, 16 ang edad. Now pag sulod og seminaryo kay kana fix pa ang reasoning ang idea nga dapat magpare. Later on na-realize na ko ba mura ko na burn out bitaw, mura ko nakalitan. Hmm. Kita mo kumalipayan kadugayan, murag pabalik-balik na lang manitanan. Murag mechanical na lang tanan ba? Unsa may joy rason ani, nganong naaman ko diri. Dito na ko na-realize na kung saan man ako pag-decide o tarong o balanse ba na decision kung kinabuhi sa gawas, wala pa kailangan ako na testingan. No, say feeling nga mas ka sa gawas, o feeling mag-commute ka pa din ng eskwelahan, say feeling mantrabaho ka, mo earn ang imong kaugalingong kwarta, mo suporta sa imong ginikanan. Kana nga mga realizations ba. Nakaingon ko nga, dili pa day need para sa ako ang panahon nga mo padayon sa pagka-seminary sa pagpapari. So mo to ni-decide ko gawas sa seminaryo niya na shock halos tanan sa sila padre no nga ni gawas sila sa seminaryo niya. Di na ko makalimtan ang advice ako ni Kuya Eric ato nga time or Father Eric mo siya karon. Ano siya nga kung mugawas gani ka sa gawas ayaw huna-huna nga mubalik ka. Kay ang mahitabo mangulan na kay instead nga nakay ma-realize, instead nga makita nimo ang angay nimo makita sa gawas, dili na hinuon nimo na makitaan. Kay mura kag kabayo ba nga kanang gibutan ka duro tabon diri nga straight try mo hang tanaw pero dili nimo ang naa sa gawas unsay mga lessons unta nga imong ma-learn. Mapasalamaton pud ko atong advice kay tinuod gid siya. Ano nga sa gawas daghan kag ma-realize. No, dili nimo ma-realize kung naa ka sa sulod sa seminaryo. Mas nahimong balance imong panlantaw sa kinabuhi mo. Mas nahimo siya og realistic as opposed to being idealistic. Diba sa seminarista pa ta idealistic kay ta dapat kanijud. Example ana katong first year ta isa jud sa mga seminarista nga niingon nga dapat dili jud magkauyab ang seminarista. Pag-abot sa third year o sa inahita mo. Diba? So, good. Ato ang panglantaw ba, mausap din siya or kung sa cellphone pa or sa computer, ma-update siya ba? Nga, dili lang dito magpabili na nga one-sided na panglantaw apan mas ma-open pa atong perspective sa lahi-lahi nga mga realidad sa kinabuhi. Amen. Ang impact ni Father Eric kay paingon niya nga ayaw na unaa og balik mo to wala jud ka ni balik. Balik. Sakto paingon niya no ni Father Eric. Father Eric, shout out di ayo. Ikaw maganda ka naman. Maayo. Gabi sa imo ha. Maring gabi sa imo. Sige, ato pong patubagon siguro nga to ang guest sa maong pangutana. Kada. Ano kay murag nangodagan naman dyan ang utana po dani even outside kay postulan na good nag 3 months ko dito sa Dumaguete and I think na siguro during that time nga maayo man ang apostolate mostly gid ang mapapokus sa Dumaguete na di panahon po nga when naara ko sa kwarto maka-realize ko ba nga ako una gani na-affirm sa akong pamilya. Okay, number 1 man po sa rason nga gigawasan ako is during that time is mahadlok ko mahunong ang eskwela sa akong manghod kay naay something nga nahitabo sa trabahoan sa akong papa nga dili pwede nga dili siya munaog sa barko. And given the fact katungapod nga panahon wala siguro wala jud income akong mama. Kay nara siya sa balay nagagad si papa ra gisaligan na halt ba so, mao gid na I won't say nga family ang rason nga anong nigawas ko. It's just that I feel nga mas bugat ang akong obligasyon o responsibility and I can do more as a son.
kaysa naman nga nagpadayon ko sa formation nga una na ko wala gani sa focus sa akong formasyon kundi naa sa focus sa laing mga butang. Kaya pag abot nimo sa postulant and even novitiate, you need to be focused man gyud. Focus imong kaugalingon. You don't need your focus to be diverted to other people, other things. You need to focus yourself if you really wanted to reach your goal, which is priesthood. So, nakita na ko, ako easily distracted yun ko na when it comes to family. Dali yun kay ko ma-distract, ana. So, mao yun ang usa sa rason na ako nga na I feel that much nga I can do more as a son during that time nga pagdesisyon nako nga mogawas ko. But also, pero di ba, I'm proud to say nga wala magyapon ako giwala akong pagka redentorista. Mayo. Tama. CRB. Hindot kay ko bang CRB. No, wala ito nagmahay ba nga? Katong guest. Katong guest na gano'n. Basi pag umalali, di na mang-invite. David, karing thankful po ko kay akong batchmate ang reach out din. Sad to say wala sa diri karon sabot na call of duty niya. So hopefully po nga one of these days nga magkakuyog tanan magani like mga ligoys good. We're calling out kung kisa ba nagtan-aw diha, we're calling out mga ligoys nga reach out sa ato ang page nga siguro not technically dili ta maka-bonding as one physically, pero this one internet would really help us to reminisce the memories, to feel the nostalgic feeling inside sa FH. Bitaw. Mao po na akong admire sa tuwan no, bisag pila ta ka tuig gula gastorya, pila ta ka kilometro ang agwat sa matag usa, pero ang atong pagtinagdan ba mao gyapon wala kang mga magsuon. Walay mahayay, wala nang usab. Tama yun. Sila mabot na panahon nga mag-tipok tanin yung balik tanan. Kinaot-onta nga mabot na time, no? Tinaot, mag-initiate ang taga Davao. Lagi no, mag-possible yun na tapok-tapok ba kayo? Tapok yun, no? Kaya Nadiri ang highlight sa Davao. Si Maki! Kita no sa tanan nato nga istoryahan gikan sa mga different sharings that we had sa pag-answer nato sa ato ang mga pangutana. Murag nga ato ang mga tubag mobalik gid gihapon siya diha sa word nato nga serbisyo. Sama sa tubag ni T. Ervin kanina, no, one of the reasons nga nung wala siya nakapadayon sa iyahang kinabuhi nga mahimong pari tungod kay there's that call, no, the call to service nga iyahang gi-address and karon iya na pong napuy-an nasa karon sa iyang pagpadayon sa iyang kinabuhi sa gawas nagihapon sa diha sa ginatawag natong pagserbisyo sa mga katawhan. And ako po personally ako ang na-realize gyud sa ato ang sharing karong gabi una kana gyud ang serbisyo gyud is always naa siya, no, nga part na gyud sa tua nga mga tawo, mga individuals ang motabang. And siguro nga mas naklaro sa kuha ba nga service is not just limited to kwarta, monetary, but also sama sa tong giingon ganina the postulate of presence, no, nga even sa ato lang pagiging present or pagkuhan anang mga tao nga mga nanginahanglan is already an act of service. Even paghatag nato sa ato ang time, no, sharing the least that we can give is, no, dako na siya nga act of service. And I am very much thankful for this kind of kanabitang actions nga na-imbibe nako sa akong kagalingon from the formations that I had also, no, nga mas klaro siya nga panglantaw para sa ako ang hangtod nga nadala nako sa karon kung asa man ko gibutang sa Ginoo, no. Salamat kaayo gud ko sa formasyon diha sa Redemptorist, no.
dako jud kayo ang ako ang kanang lalom sa Bisaya nga pagbalik lantaw, no, sa nahatag, no, sa Redemptorist ako ang kinabuhi. Daghang kay salamat pod, no, kay Ervin, salamat pod sa pag-uban sa amo. Kuya Jess, unsa pod ang inyohang makadugang pa man mo sa ako ang gi-mention. Kana pod no nga tama jud kay tong giingon ni Kuya Maki nga yun ang serbisyo naa gyud na kanunay. Sa ako pong take ana is makaingon ko nga ang pagserbisyo dili lang na sa pagkapari apan na ilahi-lahi klase sa pagserbisyo. Makaserbisyo ka pinaagi sa pag-alagad nimo sa imong pamilya, sa imong mga mahal sa kinabuhi. Di ba no? Dagan di siya pamaagi pag-alagad nimo sa imong mga estudyante kung maestro ka, pag-alagad nimo sa imong katilingban kung usa ka government official, di ba? Pag-alagad nimo sa mga tao pinaagi sa pagpadayag sa mga balita kung usa ka announcer sa radio. Di ba? Dagan siya klase nga serbisyo pero ang bottom line ana is gaserbisyo ta para sa katawhan, dili para sa atong kaugalingon apan tungod kinakita nato ang panginahanglan sa mga tao nga atong makahalubilo sa matag adlaw, sa mga tao nga kabus nga nanginhanglan gyud og tabang nato. Na kanang mag-ingon po nato ba nga sa atong pagtabang sa ilaha dili lang ato ang kaugalingon ang ato ang na-satisfy but nakita nato nga pinaagya na napud tay na learn, napud tay nakatunan sa ipag-alagad sa ilaha nga makapa-enrich sa ato ang pagkatao ug sa ato ang pagka servant dira sa katawhan. O muna na salamaton gyapon kay ko kay Kuya Ervin, kay Dunggong, kay Kuya Maki nga kanunay pagpakita o pagtungha diri apostolate of presence nilang ginabuhat nga naagyud pirmi kadunay sa ato ang podcast nga usahay di kabalo dili pa perfect ang mga podcast tapos siya yung mga points to improve pero salamat gyapon sa inyong suporta na promise namo nga mas i-improve pa nila mo. Kato lang siguro ako Kuya Gong, nakapa kay Mandugang. Yes, no, before nato itunol, balik ta to ang guest karong gabi una. No, again, I would just like to say thank you, no, ni Kuya Ervin, my brother in the fraternity, no. Kana, for gracing us tonight, no, ni Kuya Maki and ni Kuya Jess. I know nga busy kayo mo, nag-uban, nag-PTA meeting, at uban siguro nagkamaogrado, no. But again, it's still, again, no, the teachings, the lessons that we and I myself learned inside the seminary. Ako kay siya tabang good sa ato ang pag venture into this reality of life. No? Again, I do somehow believe on what Father Tito said, no, na padayon kung asa ang imong gusto kung asa padulong ang imong panaw. No, siguro kining panaw karon nga ako ang nasinatian mao na ni siya ang gihatag nga panaw sa atong labaw nga makagagahom and then thankful for this opportunity nga there are instances nga dili na to expect but moabot sa ato ang self which is dako siyang pasalamat, no, dako siyang pasalamat again nasa masagyo ni Kuya Jesmar, no, nga pag-alagad in a way nga makatabang ta sa uban and matod pa ni Kuya Maki nga it is not all about the money but it's the presence na atong mahatag sa ato ang constituents, sa atong mga amigo, atong mga amiga at ang pag-alagad sa ato ang isig katawo dako kina siya nga impact, no. And again, pag-alagad in a way mamatawa man ta na pare, man ta na brother sa padiha. Maybe to those inyong mga students and our friends listening who wanted to venture as well, what is a religious life? Well, pwede silang makaduol sa mga nagkadaiyan na to ng mga vocation promoters, no? Nga maybe they wanted to know more about the Redemptorists or any other religious congregation. They can feel free to tap them and ask them what is a religious congregation all about or what is Redemptorist all about. Nga kami nakaingon mi sa mong kagalingon nga dako ka siya tabang. It is a big help for us to grow as a person and to grow as who we are today.
Kada na siguro. Nawala man si Kuya Erwin. Salamat kayo, Kuya Gong. No, nito kayo mga message. Nawala pa man si Kuya Irvin. Nato sa shout-out nga itong mga viewers. So, shout-out kay Sitoy Tigalan, brother Sitoy. Shout-out og maayong gabi sa imo dira. Kay John Lloyd Concepcion Santos, good evening, Sir Maki and Sir Jess. Good evening sa imuha. Kay James Taloloy Nape, kuyaw na kayo ako, brothers bye. Kuyaw po kay ka James, kumusta naman ka sa kamigin? Apo ni Mihong. Mga apo ni Mihong. Inihog. Yeah, karon without further much ado, naa na ang ato ang tinakusgan nga si Irvin para sa iyahang mensahe sa inyong tanan. Okay, first and foremost, daghang salamat kayo. Kuya Jess, Espren Maki, Chris Gong. Daghang salamat sa higayon nga gihatag ninyo, especially sa di mo gud sa tanang panahon nga na ako'y makastorya bahin sa ako ang kinabuhi sa formasyon. Kay unlike the other college students or mga ni-graduate na trabaho, na makashare sila sa ilang college life, kita as seminarians lahi. Hindi ko may mga we are outstanding. It's just that there are just points in our formation, in our college life. We call this as our college seminary life. Na kita ang bida sa storya. So lahi sa daghang salamat kay sa kuan. And then si Kuya Gong po ang kuan padayon ta sa ato pagserbisyo bilang isip nga serbisyo ta direkta sa mga tawo. Sa ato ang mga host, Kuis Jess and Kuis Maki, padayon gihapon sa pagserbisyo, pag-alagad sa mga bata o sa mga estudyante ninyo na maka-impart pa ta sa wisdom dili lang sa academics kundi sa kinabuhi pod. And to my batchmate nga si John nga wala man diri karon, hoping ma-review ni mo replay. John, padayon og pag-alagad gihapon sa serbisyo kung asa ka karon, ilabi na karon sa Call of Duty nimo. Isip usa ka sundalo na ba? No, sundalo na sila. Isdalo. Lalo sa Amerika. Sundalo sa Amerika. I am an American. Kung nakita mo sa ilang post, I am an American soldier na siya. Ano siya dito. Yes. So, kaning like maka-proud lang, like shock, I was amazed and shocked po dun in ana. So, ang serbisyo gapo na dito. And to everyone watching, again, I just want to reiterate, I know this is not correct, dili masakta kong point of view. But again, service is really a give and take. Thank you. Don't Kuya Irvin. don't expect something in return. Dagang salamat kayo. May gabi. Ayun, gabi. Salamat sa tanan. Siguro, salamat sa tanan. Siguro mo lang niya ako ang panapos nga storya no. Balik ta gihapon no. The role of Jesus no. Jesus came to serve and not to be served no. So, Amen. Amen. diha ta. Diha ta. Diya dito. Kuya Jess. Okay, salamat kayo sa tanan no sa pagsubaybay sa amuang third episode sa amuang podcast. Hinaot pa nga dili mo pagsawa sa pagsuporta kay amo pang mas paninduton ng amuang production, ng amuang mga guest, mas paninduton maginamo na among tahon nga mga banggitan nga mga resource persons sa amuang podcast. Hinaot unta nga madayon to no ang amuang mga plano para ning podcast. Suporta lang ta para puhon-puhon, wala ta kabalo, di ba nga? Kamo na day ang sunod na guest diri. Pohon. Kato lang, mayang gabi yo. Daghang salamat. Kuya Gong, unsa may last message mo sa atong mga supporters of viewers? Again, no, again, thank you so much, Kuya Jess, Kuya Maki, and to our guest, no, my brother in the fraternity, Kuya Irvin, no. Thank you so much again for our viewers sa ato ang mga kinipang followers sa ato ang page on social media.
hoping that they will be around for our next podcast, maybe by next week. No, nahimo lang ni siyang Monday because supposed to be ato taning Friday, but there are mga untoward incidents, mga circumstances na din nato makontrol. But again, gida na to karon kay tomorrow will be holiday and as well as Wednesday, and maybe for Friday next week or naabay lain nga Friday, we will be doing again our podcast with another topic with another kinibang resource person, hoping na naaragihapon sila na magpabilin nga bulantaw sa ato ang podcast, no, kay matupa, no, sa igingon ni Kuya Maki sa ato ang tema usab karon, no, na Jesus came to serve, not to be served. So again, daghan kayong salamat, and well, maybe it's time for us to say let's call it tonight. It's already 10:14 in the evening. So again, thank you so much for everybody and for the presence of our viewers sa ato ang podcast. Okay, Desmar? Sige, daghan kay salamat all. That's all for this evening. So thank you. See you next time. Mayong gabi sa atong tanan.